Garcia Reyes. Energy. Tingnan natin yung surrender now. So your main energy ko is number, this is 39, 9, 10, 11, 12. Same dito. So, kung ano man yung bumabagabag sa'yo, kung ano man yung mga katanungan mo sa isip mo, wala pang malinaw na kasiguraduhan na sagot na darating sa'yo. May katagalan to pag ganito lumalabas. Lalong-lalo na nandito yung hangman. So, sinasabi dito ng mga anghel na kasi lumabas sa isang baraha dito, Page of Wands. So, nagnanais ka magkaroon ng ibang pagkakakitaan. So, energy mo lumabas dito, Leo. Diba? So, yung pinaka main reason bakit ka magpapabasa is gusto mo malaman, gusto mo magkaroon ng kaalaman patungkol sa tatahakin mong landas sa susunod na taon. So, 12, 12 years, after 1 year, there is something great news na darating sa'yo. Kasi, yung Moth Spirit is napaka-blessing yan. Transformation, isang malaking pagbabago sa buhay mo. So, nakikita ko dito, napakaganda ng kulay. Makakasama mo yung pamilya mo kasi nandito yung desire, passion and desire sa kulay na to. Yung yellow na yan yung energy mo, lumilipad yung moth. So, yan yung energy mo. So, gusto mong madaliin na yung panahon para makapiling yung iyong napakagandang anak. Okay, tayo lang. Tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe sa'yo. So, 10th house, Sun in Gemini. Nasend ko na sa'yo yung meaning niya. Ikaw na bahala umintindi doon. Isa yan sa mga ma-influensya sa'yo na enerhiya. Gemini sign, air sign yan. So, madalas ka mag-isip sa mga panahon ngayon. Eto kung bakit number 12 yun nandito. Air sign lumalabas dito. Nakikita ko dito yung air. Isip ka ng isip. Gusto mo magkaroon ng maliwanag na direksyon para sa susunod taon para sa pamilya mo. Darating sa'yo yan. Don't worry. Ipagkakaloob sa'yo yan, kicks. Just trust at saka be patient sa mga ganyan. Siyempre, tatay ka na. Tingnan natin kung bakit lumabas dito yung Page of Wands. Sa Page of Wands, nakikita ko dito, gusto mong magkaroon ng panibagong direksyon ng trabaho. Yan ang parang iniisip mo for next year kasi mas gusto mo makasama yung mga pamilya mo ba. So, nag-iisip ka ng, saan kaya ako, anong trabaho kaya pwede kong gawin para sa susunod na taon para hindi na ako magbiyahe. Tignan natin kung ano yung magiging resulta ng pag-iisip mo ng ibang trabaho, okay? So, 7 of Pentacles. Ayan. So, dito, yun talaga yung nasa focus mo. So, eto, Page of Wands. 7 of Pentacles. Strength. Card mo to. Leo sign. So, dito, pinapakita na kung bakit ka gusto magpabasa, isang dahilan. Gusto mo magkaroon ng kaliwanagan patungkol sa tatahakin mong direksyon sa susunod na taon, pag uwi mo. So dito,
Seven of Pentacles, masyado ka ng isip, nag-iisip ka na ng mga bagay-bagay na gusto mong gawin dito sa Pilipinas para sa pamilya mo. Suggestion naman dito ng anghel, parang i-keep mo yung inner strength na yan. Solar plexus ang energy mo, sa sikmura yan. So, di ba madalas ka minsan sikmurain, ibig sabihin, nawawala ka sa linya ng power mo. Pero kung matututunan mo kung paano i-maintain yung energy na yan, para hindi ka nakakaramdam ng lungkot, katulad ng nararamdaman mo ngayon. So, hold mo yung energy na yan kasi malakas sa'yo yung energy ng Leo. Solar plexus yan, kicks. Color yellow. Kita mo? Yellow din yung butterfly. So, dito, lilipad yung moth. Diba? Yung moth, lumalabas lang yan. Napakadalang. Hindi naman yan na lipad kung saan-saan. Napaka-mystical ng hayop na to, yung moth. Kasi, very magical yan. May dala-dala kasi siyang kasama niya yung nakaraan. It's a transformation kung paano mo transformation yan para makayanan mo yung mga pagsubok sa'yo na pinagdaanan, tapos magkakaroon ka ng mas malalim na pang-wisdom. Yun. Yan ang nakikita ko dito sa barahan na to. Blessings din ang dala nito kasi abundance ang dala ng moth na to. So, pero dito lumitaw yung hangman. So, ibig sabihin yan, may katagalan pa. Kasi nga, di ba, next year ka pa uwi. So, sinasabi talaga dito na yung kagustuhan mo, hindi pa sa ngayon, hindi pa bukas, may katagalan, yan ang ibig sabihin ng hangman. Pero ang maganda dito sa hangman, nakita mo, yung liwanag nasa ulo niya. So, sa nakikita ko dito ko, siguro na kaya ka nalulungkot, may spiritual awakening na nangyayari sa'yo. Normal lang yan sa tao. Normal lang yan sa buhay natin. Minsan, sa spiritual kasi yan eh. May magbubukas, may madadagdagan, may madadownload. Minsan talaga normal na makaramdam tayo ng mga emosyon. Kadalasan number 1 kagad emosyon yan, nakakalungkot. Pero yung lungkot na yon, hindi lungkot yon. Usually, ano yon, alam mo yung sobrang katahimikan. Wisdom. Kung paano mo tatanggapin kung ano yung mga nasa paligid mo. Accept fully. Kaya sinasabi dito, surrender now. Tanggapin mo kung ano yung mga nasa paligid mo, kung anong meron ka. At maging masaya ka sa kung anong meron ka. Kasi may magandang naghihintay sa'yo. Soon, malapit na yan. So dito, 9, 10, 11, 12. 12 din lumabas. So, dito 12 din na numero. Hangman is 12. Pisces energy. Andiyan napapaisip ka. Napapaisip ka ng, ay, ano kaya magandang gawin? Anong buhay ba to? Parang ganun ba? Biglang napapaisip, na marami ka nare-realize. Pisces energy yan. Tapos bigla ka may gustong baguhin sa buhay mo. Yan. Yan ang energy naman ng moth spirit. So, napaka-ma-influensya nito sa'yo. Sakto siya sa tanong mo para sa next year. Nagtutugma. So, ngayon, balik tayo dito sa card na lumabas. Okay? So, yung trabaho, nag-iisip ka na ng pagbabago ng trabaho. So, marami ka nang iniisip. Hindi ka pa nakaka-uwi, marami ka nang gustong applyan. Marami ka nang gustong gawin, trabaho. So, pero magandang energy mo, kicks, kasi nandito yung Leo. So, sinasabi dito na nangangarap ka ngayon. So, number 8. So, number 8, Leo. Number 8, may matatanggap kang, tignan natin kung ano to. Bakit? Ayun, Empress. So, there is a great good news coming for you. Kasi matatanggap mo to. Empress energy, ito yung energy na gustong-gusto mo, for sure. For your family. Itong gusto mo ibigay sa pamilya mo. Yung consistent na suporta at matugunan mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo, syempre. Huwag ka mag-alala. Ibibigay sa yan. Nasa iyo ang number 3, Empress, abundance, biyaya, grasya, lahat ng swerte nandito. So, ipagkakaloob sa yan, kicks.
punuin mo ng pagmamahal yung pamilya mo, ha? Kasi, masaya ako na makita ka na may pamilya na. Masaya ako na may anak ka na. Kamukha mo yung bata, kamukha ni nanay. So, do your best for your family cakes. Yan lang ang may advice ko sa'yo. So, nandito yung Taurus energy, King of Pentacles, at saka Nine of Pentacles. So, dito, nakikita ko, napakagandang blessing nito. Napakagandang blessing nito. Kita mo yan? Nandito yung King, dito yung Empress, nandito yung Nine of Pentacles. Nine of Pentacles, ang meaning nito, at saka meaning nito, pareho. Ito yung minor, ito yung major. So, malakas na impluensya sa buhay mo to, number 3. Tapos, ito, sinasabi dito na okay naman ang buhay mo sa ngayon. Kahit paano, ang buhay mo, okay naman. Kumbaga, stable. Nasa stable situation ka. It's all good. Nasa malayong lugar ka, solo, namimiss mo na yung pamilya mo. Nakikita ko dito, tutulungan ka ni Kuya kasi nandito yung King of Pentacles at saka nandito yung number 3. Empress energy to ni Kuya. Emperor din kasi to. So, nag-iisip ka ng pantrabaho, magkakaroon kayo ni Kuya ng masinsinang pag-uusap at baka magkaroon ng magandang resulta yan. At hinihintay ka na ni Kuya umuwi sa pagbabalik mo dito. Maganda rin yun kasi magtulungan tayo magkakapatid, di ba? Para sa legacy at saka sa... Alam mo yun, syempre, dati tayo mahirap. Mas mainam na meron tayong negosyo na pagkakaabalahan na. Hindi na tayo mangangamuhan ba? Lalo ka na, yan ang gusto ko mangyari para sa'yo. Kaya pag uwi mo dito, katulad ng ginawa ni Kuya, humihingi sa akin lagi ng advice, nagpapabasa ng baraha, yan din ang gawin mo pagbalik mo dito, ha? Para makita natin yung dapat mong tahakin. Guidance lang naman to. Di naman to totally hula na hula. Guidance lang to. Para magkaroon ka ng idea sa mga dumarating sa buhay mo, at least, mas nakikita mo kung saan landas ka, di ba? Kuha na lang ako ng isang card para sa advice. Maganda naman para lumalabas sa'yo. 3. So, number 3 ulit dito. 3 of wands. Di ka na makapaghintay na dumating yung panahon na makauwi ka na makapiling mo yung pamilya mo. Ayan yan. So, advice sa'yo, habang naghihintay ka, be open, maging bukas ka sa kahit anong isipin patungkol sa pagkakakitaan. Maging excited ka, maging excited ka. Maging excited ka sa mga pumapasok sa'yo na isipin, na mga naiisip mo. So, i-enhance mo yan, mas mag-focus ka dyan. So, habang naghihintay ka ng panahon na makauwi ka at makapiling mo yung pamilya mo, para sa next step mo, tama yung ginagawa mo, napakaganda niyan. Kasi sa ngayon pa lang, gumagawa ka na, nagmamanifest ka na. Yan ang law of attraction. Mamamanifest mo yan, Kicks. Trust me. Kung bakit ka nagpapahula ng baraha ngayon, isa yan sa mga dahilan. 2 tres sa'yo, ibig sabihin, ipagkakaloob sa'yo. Darating yan. Blessing ang number 3. So, maganda yung nakikita ko dito. Hindi naman natin kailangan basahan ng marami. Sa pamilya mo, maganda naman resulta kasi nandito yung Ace of Swords. So, dito nakikita ko, consistent yung komunikasyon, maayos yung komunikasyon mo ng pamilya mo, maayos yung deliver nyo. Tahimik, payapa. Yan ang nakikita ko. Kaya yung baby, mas masigla at saka healthy. Kuha pa tayong 2 baraha dito. Oops. So, energy mo lumabas, King of Wands, Leo. So, darating yung advice na to sa'yo. So, nandito yung Pisces energy. Tapos, nandito yung King of Wands. Huwag ka mag-alala masyado. Darating to sa'yo. Energy mo to, fire sign. Kailangan ba uwi? May good news na darating pag uwi mo. Ay, may si Kuya nga to, nakikita ko na to si Kuya. Kasi napag-usapan na rin namin to ni Kuya. Lumalabas din talaga sa baraha kung ano yung plano ni Kuya.
O, di ba? Si Kuya. Number 5, Hierophant, Taurus energy. So, the world, nandito yung the world. Dito pinapakita lang na you're in a, may malaking pagbabago sa buhay mo, Kicks. Ito yung ibig sabihin ng month na to. Nasa transition ka ngayon ng malaking pagbabago sa buhay mo. Bukod sa tatay ka na, may mas malaki pang pagbabago. Business is here. Kasi nandito yung King of Wands, fire. At saka nandito yung Pisces. They're connected all to the business world. Entrepreneur. Tapos nandito yung number 5, Hierophant, Taurus energy, higher learning. Napakaganda ng card na to kasi ibig sabihin, you're stepping to the top. So, sa nakikita ko, sa trabaho na inaasam mo, huwag ka na masyado mag-isip. Mag-isip ka na lang ng mga pwede mong maggawa pa, pagkakitaan, or paano mo ma-express yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Pwede. When it comes about work, si Kuya na yung bahala dyan. Kasi meron si Kuyang i-offer sa'yo. Maganda yung mapag-usapan yung pag-uwi mo. So, ito yung basa ko sa'yo, okay? It's all good. Wala kang dapat alahanin. Yung na-experience mo ngayon, nalungkot, spiritual awakening yan. Parte ng buhay natin yan. Bigla tayo magigising, ang lungkot, parang may kulang, parang may something. Pero, it's just part of the spiritual awakening. So, hayaan mo lang. Basta always, keep yourself healthy, happy, and loved. Okay, Kicks? Bye-bye, kapatid. Bye-bye.